Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Ayun, I just want to invite po nandun sa tabi na pumunta dito sa harap. And ayun, before we start, just wanna share this verse po sa Romans 5, verse 6 to 8. 6. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Ayun, this night, gusto kong i-alay natin tong gabing ito para magbigay pasasalamat sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Diyos. Yes. Amen. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone, and stand amazed in the love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You
alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. So before you silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. There's all before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Church, bakit hindi mo i-declare that the only name above all name is the name of our Jesus? The name of Jesus, who is the merciful God, who reign forever in our lives. He raised from the dead. He rose from the dead for everyone. And now, whatever the storms that we are experiencing right now, wala man exempted sa mga storms na mga buhay na meron tayo, but we have this assurance that this Jesus who will reign forever in our lives. Kaya kapatid, you are already victorious. Sa lahat ng storms na dadaan sa buhay mo, you are already victorious. The Lord is with you. The Lord is with us. The Lord loves us. And He is the powerful God. He is the powerful Jesus that is in our hearts right now. Kaya anuman ang kinakatakutan mo sa mga oras na ikaw ay sinusubok ng mundong ito, kapatid, ito yung oras to declare only the powerful name of Jesus in your life. His name is above all names. His name is very powerful. His name can heal all the diseases. His name is our everything. Kaya let us feel the name of the Lord in our lives. Wala pong ibang dapat maitaas sa aming mga buhay kundi ang iyong pangalan, Panginoon. You deserve to be exalted. You are worthy of our voices. You are worthy of our praises. You are worthy of our worship, O God. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa pagsisimula ng aming prayer night, Father God, that may we truly experience the Holy Spirit that is within us, O God. Let this Holy Spirit to dwell in this place. Let this Holy Spirit dwell in the messenger that you're going to use tonight, Panginoon, na hindi kami lalabas ng iglesyang ito, Panginoon, na talunan. Hindi kami lalabas sa iglesyang ito ngayong gabi, Panginoon, na walang dalang kasagutan mula sa aming mga panalangin, O Diyos. Ama, ihanda mo ang mga anak mo. Ihanda mo, Panginoon, ang mga anak mo na tatanggapan ng spiritual na pagkain ngayong gabi, Panginoon. Busugin niyo po kami, Panginoon, ng biyaya mo mula sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nagsama-samang magpuri. Tinaas ang pangalan mo, Panginoon, dahil tunay nga, O Diyos, na walang ibang dapat itinataas sa aming mga buhay, kundi ang pangalan mo lamang, O Diyos. Ama, gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pagharap sa iyo. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pagtanggap ng iyong salita, Panginoon. Ano man, Lord, yung mga nagawa naming kasalanan, ito man po, Panginoon, ay lingid sa iyong harapan o hindi, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, that you are always willing to forgive us, Father God. We ask for the forgiveness, Panginoon, sa mga salitang nasabi namin, sa mga bagay na inisip namin, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Kaya, O Diyos, give us this freedom, the freedom to receive your word, the freedom to worship you, the freedom, Father God, to receive the victory, Father God, the freedom, O Lord, that you already prepared for us to enjoy, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kasaganaan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng kasagutan. Salamat, Panginoon, because we are here, that we are worshiping all together, Panginoon. Abutin niyo po ang aming mga buhay. We are also praying, Lord, for all the people who's praying with us right now, sa mga nanonood po via live, via Facebook, Panginoon. Lord, kung gaano namin nararanasan ang banal na Espiritu mo sa lugar na ito, gano'n nyo rin po iparanas sa kanila, Panginoon,
ang kasagutan ng kanilang mga panalangin. Ganon nyo rin po iparanas sa kanila, Panginoon, ang presensya mo sa gabing ito, Panginoon. We will be all together united in you sa pagpupuri, Panginoon, sa pananalangin ngayong gabi, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat isa na narito, na kami po, Panginoon, ay nakapagbigay ng mataas na papuri sa aming Diyos na buhay, sa aming tagapagligtas. At salamat, Panginoon, dahil Ikaw lamang, O Diyos, ang kasama namin sa lahat ng mga problema namin, sa lahat, Panginoon, ng storms ng aming mga buhay, Father God. We want to give you all the glory, the highest praises. We exalt your name, Father God. May you reign forever, Father God, and be the center of this worship tonight, O God. We want to bring back all the glory, the praises, and honor in your name alone. This we pray in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Pinagpalang gabi po para sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahina naman. Parang iisa lang. Amen. Kumusta po ang ating mga nagdaang araw? Yan, no? So, salamat po sa Panginoon at muli ay nakasama namin kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon ngayong gabi. So, ang ating pong theme for this month is about through the storm, no? At ang pag sinabing storm, talagang panahon ang nakapagsasabi kung kailan darating ito. Amen. Tayo po'y tumayo at manalangin. Thank you, Father, for this opportunity again, O Lord. Thank you for the hard moments, Father God. Salamat, Panginoon, sa buhay na aming tinanggap sa iyo, sa mga pagsubok, Lord, na patuloy na binibigyan mo ng kalutasan. Thank you, Father God. Hindi lamang, Panginoon, sa mga countless blessings, but for the challenges that draw us near to you. Ito, Panginoon, ang naglalapit para sa amin, Panginoon, ang iyong espiritual na gawain. Thank you for the hard moments when you gave me strength to wait out the storm. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok. Ang sabi mo, Panginoon, mga galak kayo kapag kayo'y dumaranas ng pagsubok. Hindi namin nauunawaan, Lord, kapag ito ay narinig namin. Subalit kapag ito'y nagtagpusan at pagtagumpayan namin, ito, Panginoon, ay nagkakaroon sa amin ng kaunawaan. Salamat, Lord, muli at sa mga pagkakataong ito, i-bless mo ang iyong word. Ikaw, Panginoon, ay siyang manguna sa bawat isa. Ikaw ang Panginoon ng patuloy na magbigay sa amin ng karunungan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo makakaupo na. So, sabi nga, pag sinabing storm, napakahirap minsan pagtagumpayan. Merong tinatawag na kaba sa dibdib. Meron tinatawag na pag-aalinlangan. Meron tayong tinatawag na nawawala ng pag-asa. But let us read the Word of God ang ating Panginoon ay nagbigay ng halimbawa kung paano natin mapagtatagumpayan ang storm na ito. So dumaan po ang ibang linggo na itinuturo ng ating mga kapastoran kung paano natin mapagtatagumpayan. Amen?
Sabi po ng ating title, Peace Be Still. Sabi po dito sa Mark chapter 4 verse 35 to 36. On that same day, in the evening, Jesus said to his disciples, "We should go across the lake to the other side." So they went and left the crowd behind. Jesus was already in the boat, so the disciple took him across the lake. Some other boats also went with them. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sabi po dito, noong araw din na yon, nung gabi, sumapit na ang gabi, ang ating Panginoong Yesus at ang kanyang mga disciple ay tumawid, no? Patawid sila sa lake. Ano po ba yung lake? Lawa, ano pa ba yung salitang Tagalog na lake? Parang ilog, no? Lake. Yan. So, sabi ng Lord, we should go across the lake to the other side. Bakit kaya? Bakit kaya gusto ng Lord na tumawid doon, no? Sabi dito, now when they left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. Hindi lang po nag-iisa yung boat, hindi lang ating Panginoon yung umalis. May mga sumunod. Nung sinabing little boat dito, ibig sabihin yung sinasakyan natin Panginoon, mas malaki doon. Amen? Dapat sinabi, same boat. Hindi, pero ang sabi dito, and other little boats were also with him. So, ibig sabihin, sinasakyan ng ating Panginoong Hesus ay medyo malaki-laki naman ng konti sa mga sumunod sa Kanya. Ano po nangyari nung sila ay tumawid na ng lake? Ang sabi po dito, and a great windstorm arose. Habang sila tumatawid, merong malakas na hangin. Ano? And the waves beat into the boat so that it was already filling. Sa lakas po, sa lakas ng bagyo, sa lakas ng hangin, halos mapuno na yung bangka. Ano? Kaya iniwan nila yung mga tao, sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila habang naglalayag. Inabot sila ng malakas na bagyo o unos. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila, hinampas ng malalaking alon. At ito'y halos mapuno na ng tubig. Nasubukan ko na pong sumakay ng barko. Sino pinakasakay ng barko dito? Noong panahon namin noon, parang naiwan. Noong panahon namin noon, hindi ganun kagaganda yung mga navigation, mga radar. Hindi lang na nadidetect yung bagyo. Kaya kami tumatawid sa Mindoro, inabutan kami ng napakalakas na unos. At doon ko po nakita kung gaano kalaki ang alon sa dagat. Lagpas sa barko. At kung mahina-hina ka, talagang lahat na kinain mo lalabas. Mahihilo ka kung hindi ka sanay. At isa pa po doon, kakabahan ka lalo na't gabi. Wala kang makita. Napakadilim po sa dagat. Wala kang makita kundi paghampas lang ng alon, yung puti ng alon kasi pumuputi yan pag umahampas at nababasa ka. So kung titingnan po natin yung inabot dito ng mga disciple, talagang sobra po. Kasi ang lahat naman po na halos karamihan na disciple ng ating Panginoon, kung hindi nyo po na itatanong, karamihan po sa kanila ay mangingisda. Amen? Are you with me? Mangingisda sila. Kaya dapat, hindi sila kabahan. Dapat alam na nila na kapag ganong may uno sa dagat, alam nila gagawin nila. Pero on this time, on this moment, naguguluhan sila, natatakot sila. Takot na takot sila. Bakit? Ano po ba nangyari?
Sabi po dito, Jesus was in a comfortable place at the back of the boat. He was sleeping. The disciple woke him. They said to him, "Teacher, we will die here in the water. Please, do something." So, sabi dito, wala kang ginagawa. Tutulog ka lang dyan. No? So, ang sarap ng tulog ng ating Panginoon, nung time na yon, sa lakas ng alon, sa lakas ng bagyo, hindi siya nagigising. Bakit kaya? Ang ating Panginoon nung time po na yon, marahil, nung katatapos sa kanyang ministering, nung pagsakay niya sa bangka, maaaring pagod na pagod siya. He need to rest because ministry can be physically tiring. Totoo ba yon? Kapag nagmi-ministering tayo, nakakapagod ba? Kapag tayo ay nagsasalita sa maraming tao, nakakapagod din po ba? Marahil ang ating Panginoon ay pagod noong time na yon. So as they had across the lake, he decided to grab a quick nap in the back of the boat. Umidlip po siya ng kakaunti. Kumuha siya ng unan. So, ang sabi po dito, kumuha ng unan ng ating Panginoong Jesus. Uso na pala yung unan noon. No? The presence of the pillow in the boat makes me wonder if maybe he did this frequently. Parang, nagtataka rin po ako kasi, bakit kailangan may unan? Nung nahiga ang ating Panginoon, naging komportable siya. At sa lakas ng hangin, sa lakas ng alon, talagang napasarap ng tulog. Totoo naman, kapag tayo ay masarap yung ating unan, masarap matulog. Kahit splash ng water, kasi yung pong bangka sinakay nila, hindi po ganun kaliit. Ang sabi po rito, may mga sumunod sa ating Panginoon na maliliit na bangka. Sabi dito, the spray of the waves may be hitting him and the boat is tossing about. Yung daw, malalaking alon, maaaring ang bangka na sinasakyan ng ating Panginoon ay bumaligtad na. Pero ito po yung nakamamangha. Sabi dito, "Teacher, hindi ka ba nababahala? Mamamatay na tayo." Gising kaya ang Lord nung time na yon, nung siya ay inaalon-alon o tulog? O siya ay tinetesting lang niya yung kanyang mga disciple, yung kanilang faith? Siyempre, sa lakas ng alon, di ba siya magising? O tinetest niya talaga ang faith ng kanyang mga disciple? Gising, sabi sa kanya. "Guro, gumising ka, mamamatay na tayo." Ang sabi po dito, sa Mark chapter 4, verse 39, bumangon ang ating Panginoong Jesus. Then he rose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. So ang ating Panginoon nagpakita ng kapangyarihan sa kalagitnaan ng pagsubok. Nagpakita ang Panginoon na kaya niyang magpatigil ng unos sa karagatan. Pati ang hangin ay kaya niyang utusan. Ang mga disciple niya na kanyang kasama, na ang karamihan ay marunong lumangoy, magaling mangisda, sa panahon na sila nakasama nila ang Panginoon, nanganghina ang kanilang mga kalooban. Nang bumangon natin Panginoong Jesus at sinaway ang hangin, ang sabi ng Lord, "Tigil." At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang
lawa. Ano po ang ipinipicture ng ating pinag-aaralan sa gabing ito? Nakakalimutan nila ng kanyang mga disciple na kasama nila ang ating Panginoong Hesukristo. Katulad sa ating buhay, kapag may dumarating na unos, nalilimutan natin na matagal na nating kasama ang Panginoon. Subalit, nadadaig tayo ng kanya-kanya nating mga kahidaan. Ano po ang ipinakikita ng Panginoon sa gabing ito sa bawat puso at buhay ng bawat naririto ngayon? Katulad ng mga disciple ng ating Panginoon, nakalimutan nila, kasama nila ang Lord, na gumawa ng himala sa kanilang harapan, nagpakita at bumuhay ng patay. Subalit sa ganitong kakaunting pagsubok, sila ay mga nagulumihanan. Halos sila, hanap buhay nila, mangingisda sila. Pero on this moment, kasama pa nila ang Panginoon, nakaramdam sila ng fear. Ano yung fear na yun? Sila ba ay mamamatay? Yes. Takot silang mamatay. Sabi nga, kung kasama mo ang Panginoon sa bangka mo ngayon, dapat wala kang takot. Amen? Kung kasama mo ang Panginoon sa bangka ng buhay mo, dapat wala kang takot. Amen? Kasama mo ang Diyos, kapatid. Anumang bagyo ang daanan mo sa buhay, kung iniisip mo at isinasa puso mo na kasama mo ang Panginoon, dapat wala kang takot sa iyong buhay. Hindi ka takot mawalan. Sabi nga, dapat sa buhay nating ito, si Jesus, remember that Jesus is in your boat with you. Nakakalimutan natin sa dami ng problema, sa dami ng iniisip natin, sinosolo mo ang mga alalahanin. Nakalimutan mo, kapatid, na sa buhay natin, noon pa, kasama mo na si Jesus. Dahil ang sabi ng Panginoon, I will never leave you or forsake you. Nangako ang Diyos. Hindi lamang sa akin, hindi lamang sa iyo, sa ating lahat. Nangako ang Panginoon na hindi niya tayo iiwan kailanman. Ano ang dapat mong ikabahala? Ang sabi ng Panginoon, dapat manalig kayo sa akin. Manalig din naman kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ano wala po sa atin minsan yung ating tunay na pananampalataya. Sinasarili natin lahat, sinasarili yung mga alalahanin, mga problema. Pero sa buhay po natin, dapat lamang every time na gumagawa tayo ng desisyon sa ating buhay, tumatawag tayo sa ating Panginoon. Kahit sa ating pagtulog, kahit sa ating pamamahinga, dapat meron tayong assurance. May assurance na alam mo. Kasi pag hindi mo alam na wala kang assurance, wala kang mararamdaman. Malayo ang iyong puso. Ang sabi ng Panginoon, be still. Ang sabi nga, anong klaseng tao to? Ang sabi ng kanyang mga apostol. Pati hangin, tubig, nauutusan niya. Ano po ba ang sabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid? If you have a mustard seed in your heart, ano sabi ng Lord? If you have a mustard seed of faith, napakaliit po nun.
Inihalimbawa ng Panginoon ang butil ng mustasa sa kalangitan. Na kapag tayo ay mayroong pananampalataya, wala kang dapat ipangamba. Alam ng Lord na sa buhay nating ito, marami kang dadaanan na pagsubok. Nabalitaan niyo po yung kay Chavit Singson? Yung binili niyang milyones na sasakyan na siya'y mahuli. Napahiya po siya doon, di po ba? Napanood niyo po ba yan sa balita? Sino ba itong balita rito? Kasi ayaw tanggapin yung 200,000. Minsan po sa buhay natin, hindi kayang bilhin ng pera yung kaligayahan ng tao. Hindi kayang bilhin ng pera yung ating mga pangangailangan. Kaya kung mapapansin po natin sa ating panalangin, sa tinuro ng ating Panginoong Yesus, yung Our Father, bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. Sa araw-araw. Ibig po sabihin, every day, we must pray to our God. We need to submit ourselves. Kaya nga sa storm na ito, ang sabi ng Lord, be still. So buhay mo ba kapatid? Still ba tayo? Sa buhay ba natin ngayon, may peace ba tayo? Konti lang, no? Konti lang nag-i-amen eh. So, tonight, ngayong gabi, i-receive natin yung blessing ni Lord. I-receive natin na sa ating pananampalataya, may gusto ang Lord na gawin ka. Amen? May gusto ang Lord para sa'yo. Merong itinatanong ang Lord para sa bawat isa. Ano po yun, Pastor? Nagtanong ang Lord nang sinabi niya yan. Ang sabi niya, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Sino po natatakot ngayon dito? Sino po ang kayang sumugod sa bagyo? Kung hindi man ito dumarating, paghandaan natin. Sapagkat sa bawat buhay na nandito ngayon ay may kanya-kanyang bagyo. So ang sabi ng Lord, hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Tanungin ka patabi mo, hanggang ngayon ba'y wala pa rin tayong pananampalataya? Tayo po tumayong lahat. Kapatid, ngayong gabi, sa buhay po natin, nais nating maging perfect. Sa bawat family, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Sa bawat kaibigan, mayroong kanya-kanyang mga hinagpis. Sa bawat mga kamag-anak, may kanya-kanyang hindi pagkakaunawaan. It's a storm. Ilapit natin sa Panginoon. Sabi nga ni Lord, kung kayo nasa akin, magiging panatag ang inyong buhay. Kaya ang sabi ng Lord, peace, be still. Mga kapatid, maaaring sa buhay natin, marami tayong dinadaanan. Marami mga pagsubok na halos gusto mo nang sumurrender. Pero kung alam mo lang na kasama mo ang Diyos sa iyong bangka, maaari maranasan mo meron kang kaligtasan.
me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will still know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. Yes, Jesus. In Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still. Yes, Lord. We will be still, O God. Maghihintay kami sa iyo, Panginoon. Hihintayin ka namin, Lord, sa buhay namin ito. Father, you are king over the flood, and I will be still. Know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar. Father in heaven, above the storm. Muli, O Diyos, kami lumalapit sa iyo ng iyong pagpapakumbaba. Lumalapit kami, Panginoon, upang kami yakapin mo ang buong higpit mo. Yakapin mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa kalagitnaan ng bagyong ito. Ikaw lamang, Lord, ang maaari namin lapitan at wala na iba. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming kaligtasan at pag-asa sa aming buhay. Yakapin mo ang iyong mga anak, O Diyos. Humihingi kami ng saklolo sa iyo, O Diyos, sa mga oras na ito. Touch your children, O Lord God. Hipuin mo ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang kahinaan. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, na sa iyo lamang matatagpuan. Lord, let there be peace in our family. Let there be harmony, O God. Pag-isahin mo, Panginoon, ang buo naming pamilya. Simula sa church na ito, Panginoon, at sa aming kanya-kanyang mga bahay, tahanan, Panginoon. Lord, hindi kami naging mabuting bunga, Lord God. But by your blood, O Lord, tinubos mo kami at muli hinugasan mo upang kami magkaroon ng mga karapatang sabihin at tawaging mga anak mo. Father in heaven, we submit all unto you, O God. Ang buhay namin ito, Panginoon.
Forgive us, O Father, sa mga pagkukulang na nagawa namin sa iyo, sa iyong banal na harap. Turuan mo ang aming mga puso, Panginoon, na magkaroon ng pagpapakumbaba na katulad ng sa iyo. Lord, walang katagumpayan kung wala ka sa buhay namin. All is empty, O God. But with your love, O God, nagkakaroon ng kalakasan ng bawat isa, pag-asa at katagumpayan. Alam mo, Panginoon, na naman ang puso ng bawat isa nandito ngayon. Humihingi kami, Panginoon, ng buong kababaang loob na sa buhay namin ito ay maranasan ka ng may katagumpayan. Panginoon, buksan mo ang durungawan ng iyong langit. Digin mo ang aming mga dalangin. Haplusin mo ng iyong mapagpagaling na kamay ang bawat may karamdamang kapatiran sa bawat sulok ng aming tahanan, sa bawat sulok, Panginoon, ng lugar na ito. Heavenly Father, we are not worthy, O God. Only say the words, O God, and it shall be hid. Katulad, Panginoon, ng iyong mga disipulo, nakasakasama mo, Panginoon, ng namamalakay kayo, Panginoon. Tinuruan mo sila kung paano magkaroon ng kalakasan ng loob nang kayo ay nasa kalagitnaan ng bagyo. Lord, ganun din, Panginoon, ang gawin mo sa amin. Ipakita mo sa amin, Panginoon, at iparanas mo na walang imposible sa iyo, God. Na sa bawat dinadaanan ng iyong mga anak sa mga oras at araw na ito, ipagpapalain mo po sila. You will open the door, O God, of opportunity, blessing, O God, sa bawat family, sa bawat trabaho, Panginoon, ng iyong mga anak. Itataas mo po sila sapagkat sila yung mga anak mo. Bibigyan mo sila, Panginoon, ng mahigit pa sa mga hinihiling nila sapagkat sila naging masunurin sa iyo. Lord, di namin magagawa ang mga bagay nito kung hindi ka namin kasama. Hindi namin, Panginoon, magagawa at magagampanan, Lord, kung hindi ka namin mararanasan ngayon. Nais ka namin maranasan ngayon, O Diyos. Nais ka namin, Panginoon, mayakap, Panginoon, sa mga oras na ito. Nais ka namin, O Lord God, na maramdaman, O Lord, kahit hindi ka namin nakikita, O Diyos, kahit hindi ka namin nahahawakan physically, O Lord, but by holy presence, O Lord, your holy presence, O God, mararamdaman at mararamdaman namin ito. Mararamdaman at malalasap namin, Panginoon, ang kakaibang damdamin sa mga oras na ito. You will transform, O Lord, ang aming future. Ang future namin, ang future ng aming mga anak. O Lord, Ikaw ang magbibigay sa kanila ng katagumpayan na hindi namin kayang ibigay. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng karunungan na hindi namin kayang ibigay sa kanila, O God. At ganoon din, Panginoon, sa bawat buhay na mga kapatiran na siyang umaasa sa iyo, ay iyong diringgin, O Lord God. Blessing after blessing, O Lord God. At muli, Panginoon, sa buhay namin ito, and I will pray, Father God, sa bansa, Panginoon, na nagkakaroon ng kaguluhan, Lord, hindi mo itutuloy ang World War III, Panginoon. Mahabag ka, Panginoon, sa mundong ito. Oh God! Huwag mong pahintulutan, Panginoon, matuloy ito. Huwag, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hawak mo, Panginoon, ang bawat sulok ng mundo.
kahirapan, Panginoon, ang dulot ng mga war na yan. Kung maaari, Panginoon, iiwas mo ang bansang Pilipinas sa kaguluhan ito. At sa bawat leaders, Panginoon, ng bawat bansa, Lord, ay magkaroon ng peace, O God. We'll pray a peace, O God. Tulungan mo magkaroon ng karunungan ng mga namumuno sa buong mundo, Lord, na sila ay magkaisa. Father God in heaven, hindi kami natatakot sa mga gerang ito kung ikay kasama namin. Pero dinadalangin namin, O Diyos, na wow, God, ikahabagan sa puso mo, na iligtas mo ang bansang Pilipinas sa mga ganitong mga salot. Save us, O Lord. Save us, O Jesus. Muli, O Diyos, sa bawat family, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa iyo ng oras, I believe, Lord, na hindi mapapahiya ang bawat nangalabing sumasampit sa iyong pangalan. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, ang bawat tumatanggap sa iyo ay pagpapalain. You will bless them mightily as you have promised, O Lord. And I pray right now, in the name of our Lord Jesus Christ, we will have a breakthrough, O Lord, in Jesus' name. Muli, Panginoon, kinakalagan mo ngayon ang bawat pabigat sa buhay ng bawat pamilya. You will answer those prayers in our hearts according to your riches and glory. Sapagkat nangako ka, Panginoon, na hindi mo ka maiiwan kailanman at hindi pababayaan. Father in heaven, kung magkukulang man, Panginoon, ang bawat family, maaaring iti bugso, Panginoon, namin mga kahinaan. But I pray right now, bigyan mo ng kalakasan ng bawat pamilya. Sa bawat pagsubok na dinadaanan, Lord, yung storm na ito, lilipas at lilipas to, Panginoon. Palilipasin mo ito, Panginoon, nang may katagumpayan ang bawat isa. Sa aming family, Panginoon, kung hindi man kami nagkakaisa at nagkakatugma-tugma ng aming ninanais ng puso, pag-isahin mo po kami. Father in heaven, uli, nais naming maranasan na nandito ka ngayon. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. The oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over
over the flood. And I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. And I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders Yes, Lord. Sa lakas, Panginoon, ng bagyo na dinadaanan, hindi kami matitinag sapagkat kasama ka namin, O Diyos. Kasama ka namin, Panginoon, sa bangkang ito. Ikaw ang kasama namin, Panginoon, na kahit kailan ay hindi mo kami iiwan at pababayaan. Sapagkat kami may Diyos na buhay. Mayroon kaming Diyos na inaasahan. Mayroon kaming Diyos na siya lamang na tanging tagapagligtas. Tapi dumako sa ating personal prayer. I will give you 2 minutes and after that we will pray again. Heavenly Father, muli, Panginoon, sinusuko namin, Panginoon, ang aming mga personal prayers sa iyo. Dinggin mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, na muli, Panginoon, sa aming mga dalangin, O Lord, ay maramdaman mo, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo. Maramdaman mo, O Diyos, na kami ay tunay na sumasamba sa iyo, O God. Heavenly Father, Ikaw, Panginoon, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Hindi ka nagbago kailanman at hindi na magbabago, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming Panginoon ang tagapagligtas. Lord, sa aming mga nanonood ngayon, Lord God, abutin mo po sila, O Lord. Abutin mo po sila, Panginoon, sa kailang mga dalangin sa iyo. Hindi mo, Panginoon, iniwan kailanman ang iyong mga anak na ito. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok sa aming buhay, hinihintay mo lamang, Lord, na kumatok kami sa iyo. Ang sabi mo, Panginoon, hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi sa akin. Lord, hinihintay mo lamang ang iyong mga anak upang sa amin ay magkaroon ng mga kasagutan ang mga dalangin na ito. We will pray, Father God, na sa aming mga isinulat, Lord, ay naririnig mo ngayon.
Dinidinig mo, Panginoon, sa iyong kalangitan. Ano man, mga hinaing, mga dalangin, at ito ay bibigyan mo, Lord, ng kaluwagan. You will stretch your hand, O Lord, sa mga kapatid namin, Lord, na naghihirap sa kanilang karamdaman. Sa aming kapatid, Panginoon, na si Sister Flor Dalisa, Panginoon, na sa buhay niya, Lord, ay nakilala ka niya. Lord, I believe na hindi mo siya pababayaan. Sa buhay niya ngayon, Lord, nag-iisa sa buhay, bibigyan mo siya ng kasiglahan. I will pray, Father God, ganun din sa aming mga kapatid, Lord, na hindi na tumatawag sa iyo. Nananlamig na, Lord. Balik mo sila, Lord, sa init ng iyong pagmamahal. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong mga nilikha ay para sa iyo. You created us, O Lord, according to your image. And I believe, Lord, na hindi ka maramot na Diyos. Ang lahat na tumatanggap sa iyo ay pinagpapala mo. Lord, lahat na nakikita mo ngayon sa iyong harapan na ito ay pinagpala mo na. At pagpapalain mo pa, Panginoon, habang sila ay humihinga. At sa bawat mahawakan ng kanilang mga kamay ay pagpapalain mo at pagyayamanin mo. At sa bawat mahagbangan ng kanilang mga paa, Panginoon, ay ipagkakaloob mo sa kanila. Yan ang aming Diyos. Yan ang aming Jesus. Siya ang aming hari ng mga hari. A victory king, Panginoon, na sa buhay namin ay patuloy naming pupurihin at pasasalamatan habang sa huling hininga ng aming buhay. Pagpapalain mo ang iyong mga anak at ipagkakaloob mo sa kanila ang bawat laman ng kanilang mga puso, ang bawat dalangin according to your riches and glory. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, you will heal. You will heal our children. You will heal our children in Jesus' name. Pagagalingin mo ang aming pamilya. Hindi mo kami hahayaan, Panginoon, na magabi ng kaaway sapagkat kasama ka namin sa bangkang ito. Yung bangka, Panginoon, na hindi kayang palubugin ng bagyo sapagkat ikaw, Panginoon, ang lumikha sa amin. At ikaw ang aming Diyos na buhay. Father God in heaven, muli dumako na naman kami sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay. And I pray, Father God, this evening, all of your children in this room at sa mga nanonood ngayon ay pinagpala mo na. Pinagpala mo, Panginoon, sapagkat kami ay umiibig sa iyo. Pinagpala mo na sapagkat kami ay mga anak mo. And you will give wisdom every family, every viewers. You will give wisdom according to your riches and glory. Pagpalain mo po kami in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good evening, church, at higit sa ating Panginoon. Praise God. Tayo po ay dadako ngayon sa ating pagbibigay.
Samahan niyo po ako magbasa sa Unang Kronika, chapter 29, verses 8 to 9. Ang sabi dito, ipinagkaloob nila ang kanilang mahalagang bato sa kaban ng yaman ng templo ni Yahweh na nasa pamamahala ni Cheliel na mula sa angkan ni Gershon. Masayang masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na panghandog kay Yahweh. At labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Purihin po ang salita ng Diyos sa gabing ito. Ang nais ng Panginoon, kapag tayo daw po ay nagbibigay, ito po ay may kasamang kagalakan. Amen po. At syempre po, kailangan ay masayang masaya tayo. Hindi yung napipilitan lamang tayo. Ano man po yung nararapat na para sa Panginoon at yung nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso. Yun ang mas nakinalulugdan ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Let's pray mga kapatid. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat muli, Panginoon, sa iyong mensahe sa gabing ito, O God. Peace be still. Amen. Lord, salamat. Dahil kahit kami ay maraming pagkukulang sa inyo, God. Lord, ang iyong mga mayamang biyaya at habag ay patuloy niyo pa rin pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, O God. Lord, sa aming pagbibigay sa gabing ito, O God. Nawa po ito ay magamit sa ikalalago ng inyong iglesia ito, O God. Lord, nawa po ay maggalak kayo sa aming munting iniabot sa gabing ito, God. At patuloy niyo po pagpalain ang aming mga ibinigay sa gabing ito, God. Lord, maging sa hindi po nakapagbigay tonight, Father God, patuloy niyo rin po silang pagpalain, Panginoon, upang sa mga susunod pa pong mga panahon, Panginoon, ay sila po ay makapagbigay din naman po, Panginoon. Lord, sa lahat ng aming mga resources, sa lahat ng aming pinagkukunan, ng aming pinagkakakitaan, O God, Lord, patuloy niyo po ito pagpapalain, Panginoon, ang aming mga businesses, Father God. Ikaw po ang magsisend ng thousands of angels, Father God, na tatangkilik po nito, O God, sa pangalan ni Jesus. Ang Adonai product, O God, ang Kim Chinses or Merla, O God, maging ang peanut butter ng iyong lingkod, O God, Lord, maging ang mga online na mga paninda, Panginoon, ni Teacher, ni Miss Grace, Father God, hallelujah, ni Mrs. Beltran, O God, ng Beltran family, maging ni Sister Elma, O God, Lord, maging ang Psalms na ito, Panginoon, Lord, ikaw po ang magdadala ng maraming estudyante pa po dito, O God, upang ang mga buhay, Panginoon, ng inyong mga anak, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo, Panginoon, Lord, sa mga may work, Father God, ikaw po ang patuloy na mag-i-increase ng kanilang mga sweldo, O God. Maging sa mga nangangailangan pa po ng mga work, O God, Lord, alam ko, I believe in my heart, na may nakalaan kang work para sa inyong mga anak na patuloy, Panginoon, na naghahanap ng kanilang pagkakakitaan, O God. Lord, salamat dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, O God. Patuloy niyo po pagpalain ng bawat isa sa amin sa gabing ito, O God. Maging yung mga online viewers namin, Father God, ay abutin niyo rin po sila na iyong mapagpalang mga kamay, O God. Lord, salamat muli sa patuloy na katagumpayan ng inyong gawaing ito, O God. Muli, Panginoon, ikaw lamang ang patuloy namin itataas sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang patuloy namin pararangalan sa aming mga buhay, O God. Lord, turuan niyo po kami na magkaroon ng puso na mapagpakumbaba, ng puso na mapagbigay, Panginoon. Puso na handang magpakorek sa iyo, Panginoon. Puso na handang magpatulong sa inyo, Panginoon, Lord. Bagamat nasa storm ang lahat, Panginoon, dalangin ko po sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay ikaw po ang tutugon sa aming mga financial provision in the mighty name of Jesus, O God. Dahil alam namin ng aming Diyos na sinasamba ay ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos na buhay, ang Diyos ni Abraham,
ang Diyos ni Jacob at ang Diyos ni Isaac. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, muli Panginoon, sa lamang po namin muli ibinabalik ang lahat ng pinakamataas sa papuri, pinakamataas na parangal, pagsambat, pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you. Tayo po'y tumayong lahat. So, muli po ay inanya namin kayo sa meeting for all ministry heads on April 21. All ministry heads. Ano pa? After Sunday worship. Oasis, no? Pag-uusapan ng pastoral team. Yung 1-2. Amen. Siyempre, God will provide. So, play with a purpose, life journey sa ano to? Kailan kasi yan? April 28. Maliit yun. Ayun. Lapit na. Lapit na. So, magluluto yung kananayan siguro, no? Ng mga lechon. Ala na, yun lang. At syempre, yung Saturday, downwards po natin. Hanggat maaari po, encourage everyone na downwards po tayo. Kung yung may mga time sa Lord na marinig muli nila yung salita ng Lord, masarap po mag-meditate sa salita ng Panginoon. Kung kaya po natin na maka-attend, attend po tayo. Ilang oras lang naman. With pandesal naman yun. And coffee, syempre. Amen? So, sige po, let's bow our head. Heavenly Father, muli dumako po kaming muli at dumadako sa muling pasamantalang paghihiwalay ng bawat isa. Panginoon, nais po namin muli na sa pasamantalang paghihiwalay namin, Panginoon, ay kasama ka namin. Ano man, Panginoon, yung naranasan naming presensya mo sa lugar na ito, dadalhin po namin ito sa aming mga bahay, tahanan. Lord, nais po namin ma-bless din yung aming mga kasambahay kasama sa loob ng aming tahanan. Bagamat hindi po sila nakaka-attend, alam po namin at kami nananampalataya na sa pamamagitan ng bawat nagsi-attend ngayon ay mababahaginan din po sila kung anong biyaya ang ibinigay mo po sa amin. Salamat, Lord, sa mga words na aming narinig sa iyo. Na sa bangka pala na ito, kasama ka namin. Ikaw yung kasama namin, Lord. Kaya ang bangka namin sinasakyan, kahit anong bagyo man, Panginoon, ay hindi lulubog. Dakiling Ama sa langit, pinupurit na nasasalamatan ka namin. Dinadakila ka namin. Itinataas ka namin. Niluluwalhati ka namin. Lord, salamat po. At muli ay binigyan mo kami ng lakas, katalinuhan, kaunawaan, pagpapakumbaba, upang ang iyong mga salita ay patuloy at patuloy na mamunga sa aming mga puso at isipan. Pagpalain mo po kami ayon sa iyong banal na kalooban. Muli, O Diyos, salamat po. Kami ay patuloy at patuloy na iibig sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.